Nga pala, Erica, samahan mo ako sa taas. Maglilinis lang ako ng kwarto nila. Pakiusap ko sa aking kaibigan. Walang problema sa akin. Pero, pwede ba ako sa taas? Baka magalit pa ang fiancé ng ex mo. Wala, hindi naman magagalit si Ma'am Jennifer. Okay lang sa kanya. Siya pa nga nagsabi na okay lang magdala ako ng kaibigan. Pero hanggang 6 p.m. lang kasi dadating na si Gab na yan. Habang busy kami ng kaibigan ko sa paglilinis, si Gab naman ay pumunta sa kasino para dalawin ang tito niya. Michael, long time no see. Buti at napasyal ka dito. Opo naman, makakalimutan ko ba naman ang kasinong ito? Formal na formal ang dating natin ngayon na. Balita ko, ikaw na ang bagong CEO ng kumpanya ninyo. Siya nga pala, may tatanong nga pala ako sa'yo. Nagkita na ba kayo ni Camila? Seryosong tanong nito. Bakit tito? Hinanap ba ako ni Camila? Hindi lang basta hinahanap. Simula nang umalis ka, wala na siyang bukang bibig, kundi ang pangalan mo at umalis siya sa trabaho dahil sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo na kung may paglalaroan kang babae, huwag si Camila. Yun ba talagang dahilan niya kaya siya umalis dito? Hindi ko alam kung ano talagang dahilan niya sa pag-alis niya dito. Basta galit na galit siya sa'yo at kinasusok naman ka niya. Pinaasa mo kasi. Hindi sinabi nito na si Camila ay nasa kanyang bahay at nagtatrabaho sa kanya. Wala ka bang balak na hanapin siya? Seryosong tanong nito ni Gab. Meron tito, may balak akong hanapin siya. Kumusta nga pala ang buhay ng isang nag-iisang anak ng bilyonaryo? Struggle, tito. Bakit nasa iyo naman lahat Kagwapuhan, yaman, kahit ano magagawa mo. Bala kasi akong ipakasal ng papa sa isang anak ng business partner nito. Sa totoo nga ay nagsasama kami ngayon sa bahay. Mahal mo ba? Iba pa rin pagmamahal ko kay Camila. Pero natutunan ko na siyang mahalin ng kahit papaano. Kung sakaling magkita kayo ulit ni Camila, sinong pipiliin mo? Sa ngayon hindi ko pa alam. Pero nandito pa rin si Camila. Hindi pa rin siya nawawala sa puso at isip ko. Yun pala, pero iniwan mo. Hindi ko kagustuhan. Pero nang magkasakit ang papa ay kailangan kong bumalik sa Amerika para tulungan siya sa negosyo. At nakilala ko si Jennifer. Nagkasundo naman ang mga magulang namin na ipakasal kami. Para makaiwas sa kasal, nagsama muna kami at nagkasundo kami na wala kahit anong namamagitan sa amin. Nasa isang bubong lang kami, kaya yun, may nangyari sa amin at parang napamahal na rin siya sa akin. Pero sino talaga ang laman ng isip at puso mo? Si Camila pa rin, tito. O bakit nagtitiis ka sa kanya? Di mo naman pala mahal ang babaeng yan. Dahil ayaw ko po siyang masaktan. Hindi naman pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Kailangan mo pa rin mamili. Naguguluhan pa talaga ako ngayon, tito. Pero paano naman hahanapin si Camila na ang layo na umuwi na sa kanila? Gagawa naman ng paraan at tadhana, tito. Tanong ko lang po, tito, kunwari nasa isang bubong lang kayong tatlo, tapos di mo mapigilan ang sarili mo dahil palagi kayong nagkikita, anong gagawin mo, tito? Anong klaseng tanong yan, Gab? Naguluhan ang tito ni Gab sa tanong nito at muntik ng matawa. Aba, syempre naman, lalaki tayo. Alam mo na ang sagot dyan. Natapos na lahat ng trabaho ni Camila at nagpaalam naman ang kaibigan nitong si Erica, habang si Gab ay medyo malasing na sa kasino. Mag-alas 9 na at wala pa rin si Gab, tangang si Jennifer lang umuwi. Wala pa rin si Gab? Nagtatakang tanong nito. Wala pa rin, ma'am. Kumain muna si Jennifer bago umakyat sa kwarto at sinubukan ng tawagan si Gab. Hello, Gab, saan ka ngayon? Tanong nito kay Gabriel. Nandito lang ako sa dito. Mamaya uuwi na ako. Mauna ka na lang matulog. Oo, mauna talaga ako. Dahil pagod na pagod ako ngayon. Mag-iingat sa pag-uwi. Mga bandang alas 12 ng hating gabi na ito nakauwi. Lasing na lasing imbes dumiretso sa kwarto nila. Ay napunta ito sa kwarto ni Camila. Patuloy itong kumatok sa pinto ng kwarto ni Camila. Nang pagbukas nito ay bigla na lang itong natumba sa kalasingan. Camila, I'm sorry. Naginduwag ako.
Bakit ka nandito? Makikita ka ni Jennifer. Magtataka yun. Isara mo lang ang pinto. Tulog si Jennifer. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako sa iyo, Camila. Inunahan ni Gab ng madiin na halik si Camila. Sinubukan niya ito ng itulak, pero hinigpitan pa din ito ang paghawak sa dalawa niyang kamay. Nagsimulang makaramdam ng init ng katawan si Camila dahil sa ginagawa nitong paghalik sa kanya sa leeg hanggang sa makaabot sa mga labi nito at naglalakbay mga kamay nito na tila may sariling pag-iisip. Nang biglang makaramdam ng pagkauhaw si Jennifer, bumaba ito para uminom ng tubig. Ay kung ano itong narinig na ingay mula sa kwarto ni Camila. Bahagyang napatigil ito sa pag-inom ng tubig at pinuntahan sana ang kwarto ni Camila kung saan nagmula ang ingay, ngunit di na lang niya ito pinansin. Nagpatuloy ito sa pag-inom ng tubig at nahulog ang baso nitong hawak. Narinig ni Camila ang tunog ng pagkakahulog ng isang bahay mula sa kusina. Nagbihis ito at pinuntahan ang kusina. Nakita niya naman si Jennifer kaya hindi niya iniwasan ang nakaramdam ng kaba. Mabuti Camila at nagising ka. Nahulog ko ang baso. Pakilinisan na lang ha at babalik na ako sa itaas. Utos nito sa kanya bago umakyat sa kanyang kwarto. Niligpit naman niya ito at dali-daling bumalik sa kwarto para gisingin si Gab. Gab! Bumangon ka. Malapit na tayong mabuko ng fiancé mo. Mawawalan pa ako ng trabaho dahil sa'yo. Bumangon ito at kinausap muna si Camila. Kung malaman niya, walang problema. Susuportahan kita. Ako ang magbibigay ng sinasahod mo dito. Hayaan mong tulungan kita. Ito ang 50,000. Sinampal naman niya si Gab dahil sa ginawa nitong pagbibigay ng pera sa kanya at pinagbantaan. Wag mo itong uulitin. Kung hindi ako magsusumbong kay Jennifer. Umalis ka na. At itinulak nito papalabas ng kwarto niya.